Sa ating mga special number, palakpakan naman po natin. Ang Panginoon, of course. Salamat kay Kuya Dennis na nagbibigay ng kanyang boses. Ano yung title lang, Brad? How great, how great you are. Oh, tama. Tapos sa mga ladies, yan, salamat sa Panginoon, kay Ate Rhea, kay Ate Maika, kay Ate Claribel, at kay Ate Elvira. And of course, sa dalawang makulit, kay Amy at kay Kuya Jenreb. Yan, so, salamat sa Panginoon. At nakakatuwa sapagkat every time people are giving their talents to God, it's not just an opportunity to showcase kung ano lang yung binigay sa'yo ng Panginoon. It's an hour offering sa ating Panginoon. So don't you forget that. So sabi ko nga, in the ministry, laging dalawa yan. The purpose of edification sa palakasan ng bawat isa and for the glorification ng ating Panginoon. So, ang pinaka-drive as to why we're doing that because of the love ng dahil sa pagmamahal ng Diyos, una sa lahat sa atin, at syempre in our response, yung pagmamahal po natin sa Kanya. Hindi na tayo papakatagal. Please join me in opening our Bibles in Exodus chapter 1, reading from verse 8 hanggang verse 14. Exodus 1, verse number 8 hanggang verse number 14. Okay. I know, the spirit of Christmas is andyan pa rin. But for some reason, nais po natin pag-aralan itong bagay na ito. Right? So, babasahin ko na lamang po at sundan nyo na lamang po ng inyong paningin. Ganito po ang ating matutunghayan. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more mightier than we. Come on, let us deal wisely with them, lest they multiply, and it come to pass that when there falleth out any war, they join also unto our enemies, and fight against us. So get them up out of the land. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens, and they built Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramses. And the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. And they were grieved because of the children of Israel. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. And they made their lives bitter with hard bondage, in mortar and in brick and in all manner of service in the field. All their service wherein they made them serve was with rigor. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong umagang ito. Alangin po namin, Ama, na patuloy po kaming samahan as we study your word, Father. Help us to humble our hearts upang ang aming pakikinig ay hindi lamang po ito basta mababaw na pakikinig, kundi magkaroon po ito ng lalim ng ugat upang ito ay talaga namang tumubo, magkaroon ng kalaguan, and eventually magkaroon po ito ng bunga. Hinihingi ko po ang anumang sagabal na maaari po maging hadlang upang hindi po namin maunawaan ang inyong kalooban. Hinihingi po namin ang iyong proteksyon, ang iyong paggabay, so that as we listen to your word, Father God, magkaroon po kami ng intention upang sa ganon, hindi lamang po ito mapakinggan, kundi higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Hiningi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pare po tayo mo po. Godly reminder in times of a difficult walk. Godly reminder in times of a difficult walk. Now, alam naman po natin lahat na ang linggong ito o itong araw na ito ay ang huling linggo ng 2025. Tama po ba? So, I don't know to you. So, pag mga ganitong panahon, ito yung time for us to rest, to reflect, and to renew. Ulitin ko, ito yung panahon for us to rest. Okay, pahinga ka muna.
Okay? Kasi itong 2025 hindi naging madali, tama? So in every aspect sa buhay natin here in the Philippines, ang daming nangyari. So ito yung panahon, pahinga ka muna. Second is to reflect. Okay, pag sinabing reflect, balikan natin yung mga bagay na nangyari sa nakaraan upang sa ganun magkaroon tayo ng sense of direction and at the same time, a sense of balance and at the same time, a sense of priority sa mga bagay na dapat nating gawin. And of course, yung pangatlo, let us, again, renew. Okay, kinakailangan natin pag-ibayuhin or magkaroon ng panibagong lakas upang sa ganun, pagpasok po natin ng 2026, kaya po nating humarap ng may kasigasigan at ng may katatagan. Now, hindi lamang yan ang nais ko pong isipin ninyo sa oras na ito, kundi isipin din natin sapagkat ang buhay po natin ay buhay paglilingkod. Tama? You have to understand that 2025 will serve or it should serve as our offering to God. Ngayon, kung ang buhay po natin ngayong 2025 ay isang offering sa Panginoon, tanong, anong klaseng offering ang ibibigay nyo sa Panginoon? Ulitin ko yung tanong. Kung ang ating buhay ay buhay paglilingkod at sa buong 2025 ay ang ating paglilingkod sa Panginoon, our service serve as an offering to God. So ang tanong, kamusta na ang offering natin sa Panginoon? Is it a good offering or is it a bad offering? Ulitin ko is it a good offering or is it a bad offering? You see, again, ang buhay po natin ay kinakailangan po na makita natin ng maayos. Alright? Hindi pwede kasi na ang buhay natin parang suntok sa buwan. Sabi ng isa sa paborito kong, I don't know, kung matatawag siyang secular character, ang character nito is by the name of Helen Keller. Ayaw, kilala niyo siya. Siya yung nagsabi, sabi niya, the worst than being blind is having sight but no vision. The worst than being blind is having sight but no vision. Sino ba itong tao to? Si Helen Keller kasi bulag yan. Okay, bulag siya. At isa siya sa nagsabi niyang quote na yan, na sabi niya, ang pinakamasaklap higit sa pagiging bulag, sabi niya gano'n, is having sight, ang pagkakaroon ng mata, pagkakaroon ng paningin, but have no vision. Now, having a vision, it can only comes from God. Specifically, if you're talking about a godly vision. Now, kapag tayo ay malapit sa Panginoon, kapag malapit tayo sa Diyos, lalapit ang Diyos sa atin. Tama ba? I remember Joseph, lagi ko binibida sa inyo. Tama? So in every situation, the Bible describes him as what? As a prosperous man. Saan natin makikita? In James chapter 4, tingnan nga natin, James chapter 4, verse 8, kung di ako nagkakamali. James chapter 4, verse 8. I-atras mo nga sa 7. Yan. Submit yourselves therefore to God. Right? Resist the devil and he will flee from you. If you want to know or to understand victory, kung gusto nyo maintindihan ng pagtatagumpay, okay, ito yung dapat nyo maintindihan. Lumapit tayo sa Diyos at humiwalay tayo sa kaaway. Ang simple. Sabi dyan, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. In short, ang implication nito, magkakaroon tayo ng katagumpayan. Kasi kung meron mang nilalang na gustong maging talunan tayo, wala nang iba kundi ang kaaway. The moment that you become a Christian, your goal is to become closer to God. Because if you're closer to God, pag mas malapit tayo sa Diyos, mas malapit ang pagtatagumpay. Amen po ba? Ano ngayon ang sabi ng verse 8? Ganito ngayon sabi ng verse 8. Draw nigh to God. Ano sabi dyan? And He will draw nigh to you. Okay? Ang simple, no? It's logic. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa'yo. Tama? So pag lumalapit tayo sa Diyos, kinakailangan kilalanin mo siya. Sa ganun makalapit ka ng tama. Kung banal ang Diyos, hindi ka pwede lumapit nang di ka banal. Kaya nga sabi, cleanse your hands, ye sinners,
Take note ang kausap ni James dito, hindi unbeliever. Ang kausap ni James dito are the Jerusalem Christians. So ang sabi niya, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ang sabi diyan, ye double-minded. It speaks about lifestyle. Kasi lahat ng ginagawa natin, naiisip natin. Tama? Amen po ba? Madalang, nagagawin mo isang bagay na hindi pinag-isipan. Kapag kung may gumagawa man yan, nako, delikado ang buhay ng tao na yan. Amen? Lalo sa mananampalataya. Kapag kayo nagdidesisyon na hindi ginagamitan ng isip, delikado yan. At lalo't higit sa lahat na delikado, na ginagamit mo ang isip mo na malayo ka sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? Nagigets po ba ninyo? May utak po ba kayo? Ang pangit ng tanong, ano? Pero tanong natin, may utak kayo, tama? Wala pa akong nakita na taong hindi gumagamit ng utak. Merong gumagamit ng utak sa maling paraan, merong gumagamit ng utak sa alam mo, mabuting paraan din naman. Pero iba kasi yung utak na talagang nilinis ng Panginoon at ipinapagamit sa Panginoon. Nagkakaroon ng sense of purpose, nagkakaroon ng sense of direction, ang tao na ang isipan niya ay babad sa presensya at sa salita ng Diyos. Kaya nang sabi dyan cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. It was yesterday yata, or Friday, tinitignan ko yung word na heart. Okay? Alam niyo po ba na in biblical times, wala silang konsepto ng isip? Hindi nila alam ang konsepto ng utak. That's foreign to them. Ang alam nila is the heart. Okay? The heart that actually decides. Diba? So bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Sa buhay naman mananampalataya, ang lahat ng ating nagiging desisyon ay dapat pinapasakop natin sa Diyos. Narinig niyo po ba? If our heart is the seat of our emotion and our decision, kinakailangan pahawak natin sa Diyos. Diba? Bakit? Kasi kapag ang ating puso ay napuno niyan ng emosyon na hindi ginagamitan ng pag-iisip, ika nga. Okay? Magiging mapandaraya ito, sabi ng Jeremiah. Because the heart is deceitful above all things. Ang sabi ng Jeremiah. So let's go back. So sabi natin dito, kapag ang ating buhay, okay, ay talaga namang pinag-isipan, kinakailangan, mga kapatid, gugulin po natin ang ating buhay saan? Sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng katalinuhan. That is why every time we gather together, mapa-devotion man yan, Bible study man yan, or simply nakikinig kayo ng sermon o ng message, every worship service, nabibigyan tayo ng talino. Bakit? Kasi nakikita natin yung ating sarili sa mga bagay na dapat natin baguhin, mga bagay na dapat po nating baguhin sa pananalita, pag-iisip, at sa pamumuhay. Nakikinig po ba kayo? Now, let's go back. So sabi ko kanina, it is the time in which, alam yan, it is the last Sunday of 2025. We are preparing ourselves, inihanda natin ang ating sarili, saan? Sa pagpasok natin ng 2026. Ang tanong ganito, naka-ready na ho ba kayo? Diba? Kasi there are many types or there are many kinds of response in line with the future. Alam niyo po ba yan? I don't know kung isa kayo dito, pero maraming tao, their response to the future, mga paghahanda na tila, hindi pinag-isipan. I will give an example. There are many response in line with the future. For example, there are many Christians or many people, sabihin na natin, when they face another year sa kanilang buhay, it's a bit strange kasi nga, hinaharap nila ito na tila they are bored. Okay? They are bored. Why? Because sa buhay nila, they have lost the passion, ika nga. Kung sa ating paglilingkod sa Panginoon, nawalan na ng init yung ating pamumuhay, di ba? Huwag na natin sabihin sa paglilingkod na lang in itself. Kasi pag sinabi kasi paglilingkod, hindi lamang sa loob ng church. Everywhere and everything that we do can be an act of worship to God, can be an act of service to God. So kapag nawala yung passion na yan, ibig sabihin, napalayo tayo sa Diyos.
Kapag tila tinatamad ka na, wala ka ng gana sa gawain, nakatingin ka na sa tao, nakatingin ka na sa sitwasyon, alam mo yan, you are bored to death. Sa lang ibig sabihin niya, malayo ka na sa Panginoon. And believe me when I tell you, okay, maniwala ko kayo, kapag ganyan ang ating attitude in facing 2026 or in any other year, delikado po yan. Alright? Kasi nga, sabi ko nga, when you are bored, it's either you lose passion, you have lost the sense of direction, you are just wandering around, paikot-ikot ka na lang. Nakikinig po ba kayo? Kung ang buhay mo bilang isang mananampalataya ay ganyan, paano mo harapin 2026? You are bored. Or maybe, ang response nila in facing another year or 2026, you are exhausted. Nako, maraming ganito. Pagod na. Right? Pagod saan? Pagod, hindi lamang physical to eh. Okay? It can be emotion, di ba? Mental exhaustion na tinatawag. So ano mangyayari yan? The tendency or the root cause, ika nga, kung bakit sa sobrang pagod, alam mo yan, ng buhay mo, tapos hindi mo siya na-monitor, ano nangyari po dyan? You have lost hope. Nawala na ng pag-asa. Yung mga tao nawala ng pag-asa, yung mga taong pagod na. Na kahit na anong saya ng gawain, na kahit na anong, alam mo yan, ganda or benefit na makukuha mo, in the presence of God, in the service of God, in the ministry of God, wala na, pagod ka na. That's not good at all. Hindi yan maganda. Lalo pagpapasok yung 2026. Or maybe pangatlo, what is the negative response in facing the future? Not only you are bored, not only you are exhausted, or maybe you are anxious. Palitan natin, masyado malalim. Worry. Nag-aalala. Okay? Anong root cause ng anxiousness or worrying? Alam niyo kung ano po? Fear, takot. The fear of the unknown makes us tremble. Okay? Parang dito. Okay? Dito tayo papasok. Okay? So dito sa pagkakataong ito, Israel is not a nation yet. Okay? Hindi pa sila bansa. Kasi nag-start sila in a covenant, Abrahamic covenant, in a family in which, kumbaga lahi. Hindi pa sila bansa sa bagay na ito. But you need to understand, mga kapatid, that even though God has given them promise, dumadating sa punto ng buhay ng mga taong ito na nasusubok ang kanilang pananampalataya. Nakikinig po ba kayo? If your faith is tested, it doesn't matter kung ano yung pinanghahawakan mong paniniwala. Ang mahalaga dito, dapat alam mo yung pinanghahawakan mong pangako. Ulitin ko, kapag sinabing paglakad sa pananampalataya, hindi mahalaga kung ano yung paniniwala, ang mahalaga rito kung ano pinanghahawakan mong pangako. Because, wala bang masama pa yung paniniwala? Kung ang paniniwala natin ay nakaangkla sa pangako ng Panginoon, magandang paniniwala yan. Kasi kahit na dumating sa punto ng buhay na mahirapan ka, hardships will come, mag-i-stay ka pa rin. Pero meron kasi tayong mga paniniwala na kinakailangan munang mates. Kaya nga, it's not about what you believe. Okay? It's, alam mo yun, what you hold, ika nga. Kung ano yung pinanghahawakan mo sa pangako ng Panginoon. Tignan nga po natin. So dito makikita po natin, Israel, or hindi Israel nation sabihin natin Israel as a family, okay, namatay na si Joseph, yung bida ng kwento. Alright? So namatay na yung mga patriarch, namatay na si Abraham, si Isaac, si Jacob, and now patay na rin tong sino? Si Joseph. Pero bago tayo pumasok doon, ano nga ba tong pamilya ng Israel? Nasa Egypt po sila, tama? Bakit sila nandoon?
Kasi nga, dinala sila ng Panginoon doon to witness the protection, the provision, and the promise of God, saan? Sa pamilyang ito. Na kahit na saan man sila nando doon, ang mahalaga ay hindi yung lugar, kundi ang mahalaga dito, yung relasyon nila sa Panginoon. Tandaan niyo, kahit saan kayo nando doon, ang pinakamahalagang bagay sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Kanya. Even in the ministry, kahit na sabihin mo tumatayo ka pa dito, ang mahalaga dito mga kapatid, hindi lang basta yung ginagawa mo, kundi yung relasyon mo sa Panginoon. Because everything you do is a reflection of your relationship to God. It should be. Kaya nga, kapag walang bunga ng kapayapaan, kagalakan, ang iyong paglilingkod sa Panginoon, may problema ang relasyon mo sa Panginoon. Ano dapat ayusin? Hindi mo aayusin yung paglilingkod. Ang ayusin mo, relasyon. Because the way we serve God, the way we give glory to God is always on the basis of our relationship to Him. Wala na iba paghugutan yun. Nakikinig po ba kayo? Walang iba paghugutan yun. Kasi yung tao, pwedeng ma-appreciate yung ginagawa mo. Pwede silang matuwa. Pero mga kapatid, tatandaan nyo to ang ating paglilingkod ay hindi para mapasaya ang ibang tao. Ang ating paglilingkod, ang pinaka-goal niyan, ang pinaka-end goal natin is to what? To make God happy. And making God happy is not the way you think, alam mo yan, para bang yung sa sarili mong pamamaraan, kundi ang paglilingkod natin sa Diyos ay sa pamamaraan ng Diyos. And always remember this, please makinig ko kayo. Iba lagi ang pamamaraan ng Diyos. Uy, nag-amen kayo? Amen. What if ang pamamaraan ng Diyos para mapaglingkuran siya, mabuhay ka bilang mahirap? Many churches would not accept that idea. Hindi pwede, pastor, kasi ang Diyos nagpapala I know. But you will never know the hand of God. In the book of Hebrews, mababasa niyo po doon, the Hall of Faith. Di ba merong Hall of Fame na tinatawag? Mga taong sikat na sa kanilang buhay nakapag-contribute ng malaking bagay sa humanity. Now, in the book of Hebrews, specifically Hebrews chapter 11, you will see the Hall of Faith. Those people, nabuhay sila not for other people, not for the sake of humanity, but for the sake of God Himself. Nabuhay sila sa pananampalataya. And you will notice there na yung kanilang pamumuhay, para bang hindi mo siya kakayanin. Tingnan nga natin. Sidetrack lang tayo Hebrews chapter 11. Tingnan po natin. Tignan nyo kung gaano katindi And you tell me, okay, kung kakayanin ho natin ito. Tingnan po natin. Hebrews chapter 11. Okay? So it speaks about faith. So marami to Okay, so halimbawa, verse 4, by faith Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God, as sabi niya, testifying of his gifts, and by it being dead, yet he speaketh. Imagine mo, tapat to sa Panginoon and yet namatay po siya. Actually, he's the first martyr, by the way, right, in the Old Testament. Sino pa? Verse 5, by Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him, for before his translation, he had this testimony that he pleased God. Take note pag sinabi ho natin walking by faith, ang pinaka-purpose niyan is to please God. So they have experienced a kind of experience na hindi pwedeng maranasan ng ibang tao sapagkat ang karanasang ito ay na-experience lang ng mga taong sumusunod sa Panginoon. Every experience of a believer is different. Okay? Naiiba. Kasi nga, ang tinutukoy dito, paglakad Nagigets po ba niyo? So, tingnan natin, verse 6. But without faith, sabi yan, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So, sunod-sunod yan. Marami pa po yan. Si Noah, si Abraham,
verse 8. Alright? Tapos, verse 11, si Sarah. So, sa kanilang pananampalataya, again, nakapagkamit po sila ng a kind of experience na tanging Diyos ang nagbigay. Maybe that experience gusto nila, or maybe that experience, humanly speaking, hindi nila magugustuhan. Pero dahil ang Diyos ang nagbigay, nagtitiwala pa rin sila sa Panginoon na kahit anong mangyari, ang Diyos ang nagsustain sa kanila. Ano ibig sabihin? O, tingnan po natin. Right? Verse 32. Sabi ng writer, "And what shall I say more?" Sabi dyan, "For the time would fail me to tell Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel." Sabi niya, marami pa na hall of faith na nabuhay sila, sabi diyan, ayon sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung paglakad nila, hindi nila iniisip ang kanilang sarili, kundi iniisip nila kung paano mapapasaya yung Diyos. That's the idea of faith. So, ang pananampalataya, hindi yung pagdami ng blessing. In fact, blessing is out of the question. Pag sinabi paglakad sa pananampalataya, their only focus is sino? Si God lang. Tuloy po natin. Who through faith, sabi dyan, subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, nakatanggap sila ng pangako, stopped the mouths of the lion. Alam natin yan, si Daniel yan, tama? So, ang gaganda ng experience na ito. Bakit ganun katitindi? Kasi sobrang tindi yung pananampalataya nila. Pero hindi lang nagtatapos doon. 34. Quench the violence of fire, which is si Shadrach, Meshach, Abednego. Tama? Those are Babylonian names. So, si Hananiah, Mishael, and Azariah, yung kanilang Hebrew name. Sabi dyan, escape the edge of the sword. Out of weakness were made strong. Wax valiant in fight. Turn to flight the armies of the aliens. Sabi dyan. So, yung mga kaaway po nila. Hindi lamang yan. 35. Women received their dead, raised to life again, and others, eto na, were tortured. Take note ha. So, kanina, puro positive. Kasi nabuhay sila sa pananampalataya. Amen? Yun yung kalooban ng Diyos. Amen? Ang masaklap kasi sa mga mananampalataya today, ang gusto nila, sila lagi yung bida. Ang gusto lagi nila, yung maganda yung nangyayari. Nag-gets niyo? Humanly speaking. But if we are to live for the glory of God, it doesn't matter what kind of life ang ipagkatiwala sa inyo, Panginoon. Basta mahalaga, nananatili po tayo nagtatapat at nananampalataya kanino? Sa Panginoon po lamang. Kasi pansinin niyo to, tuloy natin. Others were tortured. Siguro sabihin niyo, pwede ba, Pastor, ano na lang yung tinapon ako sa apoy na nakaligtas ako? Hindi ka pwede mamili. Tuloy, not accepting deliverance. Ayun, no? Ha? Hindi sila nakalaya. Nanampalataya to, ha? Ano pa? That they might obtain a better resurrection. That's the idea. So until and unless you understand na ang pamumuhay sa pananampalataya, it speaks not about your situation, but it's about your relation, kanino? Sa Diyos. Ang bigat nito. Kaya maraming mananampalataya, they are depressed, they are distressed, they are discouraged, because sa kanilang buhay, ang gusto nilang mangyari, ang gusto nilang nakokontrol, ang gusto nilang positibong nangyayari, yung sarili nilang kagustuhan. So pag negative na, ay dito sa Diyos, hindi ho. Ayaw nila yung nagkakasakit. Eh bakit? Ang katawan ay panlupa. It is subject for sickness. Nagagalit kayo sa Diyos pag namamatay. Bakit? Sino ba may-ari ng buhay? Kasi kung mananampalataya, akala ko ba papunta tayo ng langit? Akala ko ba sandali lang tayo dito? Nawalan ka lang ng pera, nag-backslide ka na. Hindi ka lang kinamayan, hindi ka na nag-attend ng prayer meeting. Sinita ka lang ng konti kasi hindi maganda ang pamumuhay mo, nagalit ka na. Ayaw mo na maging member. You see, ayan ang linaw eh. Tingnan natin, verse 36. Alright? And others had a trial, take note ha, of cruel mocking. Sa Tagalog nga, lagay mo nga,
Tingnan natin kung ano yung naranasan nila sa Tagalog. Alright? Hebrews 11:36. Meron namang hinamak at hinagupit. Imagine mo yan. Kaya nga nung naunang panahon, ayaw maging Christian. In a sense. Kasi pag naging Christian ka, you are marked for death. Saan ka makakita ng, alam mo yun, pag magpa-prayer meeting ka, expected mo na, to-torturing ka to the point that some of you even papatayin. Are you willing to become a Christian kapag gano'n ang pamumuhay? Sige nga. Tapos wala ka lang pamasahe, hindi ka na mag-a-attend. What kind of Christian is that? Amen? At mayroon ding, ano sabi dyan? Ikinadena at ibinilanggo. Take note this is the hall of faith. They experienced that. Kaya nga sabi ko nga, many of the churches today, marami sa mga iglesia ngayon, hindi nila itinuturo to. Kasi paniniwala nila, God is always blessing. Ang tanong, kung ganun ang konsepto nyo sa Diyos, hindi siya Diyos. Bakit? Nape-predict nyo siya eh. Nape-predict nyo siya eh. Hindi, pagpapalayan ako ng Diyos. Hindi laging ganun ang Diyos. Hindi laging ganun. Ibig sabihin, pag nakaranas ka na ng hirap, hindi na sa Diyos yun. Kaya huwag kayong magtaka, di ba? Even in the life of Job, yung tatlong kaibigan niya, si si Bildad, si Zophar, at si Eliphaz. Si Elihu lang yung okay eh. Yung tatlo, ang turo kay Job, alam mo, magsisi ka. Kasi di naman kung talagang sa Diyos ka, hindi mangyayari yan sa'yo. Kaya nagalit ang Diyos doon sa tatlo eh. Okay? Kasi nga, as if, okay, possible na mangyari. Kaso nga lang, in that case, pinapakita yung sovereignty ng Panginoon. Hindi mo kayang arukin ang isip ng Diyos. Buti pa naman yung isa si Elihu, tahimik lang eh. Kaya nga kinumensa ng Panginoon eh. Nagigets ninyo? What's the point of all of this? Ayun nangyari di ba? So tuloy pa nga natin. Verse 37. Ang iba naman, pinagbabato. Imagine mo yan. Would you still, di ba, stay as a Christian kapag ganyan yung karanasan ninyo? Sige nga. Persecution yan eh. Nilagari sa dalawa. Alam yung lagari? Nilagari from head pababa. Bagay, kahit dito pa yan, hindi magandang tignan at masakit yun. Huwag yung gagayahin. Amen? Ano pa? Pinatay sa tabak. Alright? Ano pa? Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Sabi dyan, ang iba namulubi. Take note these people walk in faith. To some, na-experience sila ng maganda. Okay, but to some, hindi maganda. Sure, sabi niya, kahit pala hindi ka Kristyano, pastor, hindi yun eh. Ang punto, ganito. Kahit anong klaseng pamumuhay pa yan, ang ibigay sa iyo ng Panginoon, dito lang sa lupa yan. Kumbaga, it's your opportunity to glorify God no matter what situation you are in. Huwag sanang mangyari na parang meron kang pangit na sitwasyon, hindi ka na magtutuloy sa paglakad sa Panginoon. Kasi nga, ang nangyari, sinusukat natin yung paglilingkod natin kung gaano kaganda o hindi kaganda ang buhay. Huwag ko ganun. Ang ating paglakad, ang ating paglilingkod ay nasusukat sa katapatan natin sa Panginoon. May pagpapalaman o wala. Inapi. Kapag Kristiyano ka, pinapersecute ka, inapi ka, huwag kang malungkot. Sila nga inapi. Kahit sino pa yan, kamag-anak mo, asawa mo, kapatid mo, tito mo, tita mo, best friend mo. Ano pa? At pinagmalupitan. So tuloy na nga natin, 38. Sabi sa 38, okay, of whom, sabi sa Bible, the world was not worthy. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Tama nga naman Bakit? Hindi sila taga rito. Or, to make it personal, hindi tayo taga rito. Di ba nagpapasalamat, di kayo taga rito? Kung ang pag-asa lang natin dito sa lupa, sabi ng Romans, miserable tayo. Pero ang pag-asa natin, hindi naman dito, nasa Panginoon So, kahit na minsan, kinakapos, hindi ka nakatanggap ng exchange gift,
Diba? Hindi ka nabigyan ni Kuya Aaron. Hindi ka binigyan ni Tita Linda. Magbabackslide ka, huwag ka mag-backslide. Kasi dito lang sa lupa yan. Ang tanong dito, ganito, nagtapat ba tayo sa Panginoon? Diba? Ayun, no? Nagpagala-gala sila sa ilang at kabundukan. They are destitute, meaning to say talagang dumaranas ng kahirapan. Iba kasi yung dumanas ka ng kahirapan na parang wala kang direksyon. Ang mananampalataya, alam niya yung direksyon niya sa kabila ng kawalan. Bakit? Kilala niya kasi kung sino yung Diyos niya. Nakikinig mo ba kayo? Ang masaklap na pwede mangyari sa inyo ganito. Naging masyado kayong active sa gawain dito sa San Juan and you always forget who God is. Akala nyo paglilingkod, eto lang. Hindi ito. Kaya huwag yung kakatuwiran sa akin, nagsisimba naman ako. Hindi ganun yun. Sana man lupalip na pulot yan. Siguro nakikinig ka sa kabilang channel, no? Huwag ka makinig kasi dun. Diba? Kasi yung paglilingkod natin sa Panginoon, it's a personal thing. Kaya kung hanggang ngayon, pinipilit mo pa rin loko yung sarili mo, nag-aate ka, nagkakamali ka. Okay? You are not just an attender. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Diba? So, kailangan mabuhay ka ng totoong anak ng Diyos. Hindi ka dapat nabubuhay sang-ayon sa galaw ng sanlibutan ito. Right? Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Can you imagine mo yun? Imagine niyo yan. Kung bakit ko sinasabi ito, mga kapatid, gusto ko lang patunayan sa inyo na ang buhay Kristiyano hindi lang puro buhay blessing, materially. Amen? Meron kasi tayong blessing na hindi kayang bilhin ng pera, kagaya ng kapayapaan, kagalakan. Kung hindi mo tinuturing na blessing yan, may problema ka. At kapag hindi mo lagi nire-recognize at ina-acknowledge, you have a big, big problem. Kasi distorted yung isip mo about blessing. Ang blessing hindi lang laging material. Minsan pag wala kang pera, makasimangot ka lang, makasimaktong. Diba? Amen ka ng amen, lakas mo maka-amen. Diba? Pero pag wala ka ng bigas, lahat ng taong nakasalubong mo, sinisigawan mo. Huwag ganon. Ang ibig sabihin ng ating mind-setting is we understand blessing. Blessing is not limited by material possession. Kahit na sabihin mo taon-taon ka pang nagpapalit ng iPhone, kapag wala ang Panginoon sa'yo, you will never and you can never ever experience God's joy, peace, and hope. Kahit na meron ka pang material blessing. Kasi kung material blessing ang pinakasukatan natin, tandaan nyo to ha, tama yung sinabi ni Pastor John Mark last time. Si Satanas nga, pinapangako ang blessing. Ano sabi niya? Lahat ng ito ibibigay ko sa iyo. Pinakita niya kasi yung bawat kingdoms. Ewan ko kung anong magic ang ginawa niya kasi pinakit siya sa pinnacle of the temple, tama? Tapos, ang sabi sa Bible, pinakita sa kanya ang lahat ng kingdoms. Ewan ko siguro, bigla nagkaroon ng maraming flat screen doon. Pinakita yung kingdom of this, kingdom of that, kingdom of this. Sabi niya, lahat yan ibibigay ko. Lahat ng blessing na ito ibibigay ko. Kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Ano sabi ni Jesus? Ipaparaphrase ko lang. Mako, nakakyan. Ang panyabihan mo. Diba? Sabi niya, get thee behind me, Satan. Tama? So, blessing is not just material. Isipin natin yan, ha? Oh, last. Okay, 38. 39 pala, sorry. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ganda na. Paano yun? Iba di alam. Hindi makakalimutan ng Diyos kailanman. Alam to ng Diyos. Kaya nga di makakalimutan eh. Kasi kung tao to, tandaan nyo, ano yung katangay ng tao? Nakakalimot ang tao. Nagkakamali ang tao. Tama? Nagbabago ang tao. Pero yung testimony lang ito, it is written in heaven. Okay? Amen po ba? Sapagkat ang paglilingkod nila, hindi naman sa tao, kundi sa Diyos.
Kasi kung pantao to, paano mo i-record yung, alimbawa, Dennis, pinagbabato hanggang mamatay nang dahil sa pananampalataya. Ang tao, di na i-appreciate yan. Ang tao kasi, puro valedictorian, man of the year, ganun ang tao eh. Pero sa Panginoon, iba. Na kahit anong klase pamumuhay meron ka pa, pag nabuhay ka alang-alang sa pananampalataya at paglilingkod mo sa Panginoon, hindi na yung mawawala magpakailanman. So we need to seek that. Right? Ano pa? Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo dahil sa kanilang pananampalataya, take note ha, bagamat may mabuting patotoo, a good testimony, dahil sa kanilang pananampalataya, for the faith, take note ha, ay hindi tumanggap ng ipinangako. What do you mean by that? Pinangako ng alin? Kasi ang mindsetting natin, alam mo yun, if you did a good thing, lagi may balik yun, tama? Pero tatandaan nyo, hindi ka makatanggap ng good thing habang nabubuhay ka dito, kasi nga, ang buhay natin ay hindi lang dito sa lupa. Amen? Ang sabi ng Romans chapter 8, no eyes have seen, nor ears heard, neither have entered into the heart of man the things that God will show to them that love Him. Ibig sabihin, hindi pa daw nakita ng mata, ni narinig ng tenga yung mga bagay na ipapakita ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, maganda. Tama? Ganito. Pag ang isang bagay maganda, nakikita ng mata, tama? Tama? Ang nakaka-perceive niya, mata. Kapag mas maganda yan, dahil nakita ng mata, marami magsasabi, therefore maririnig mo. Maganda nga naman kasi marami na nakakita eh. Pinag-uusapan na ngayon. Maririnig mo, tama? Anong sabi ng Romans 8? No eyes have seen, nor ears heard, sabi ng Bible. Neither have entered into the heart of men. Ano ba magandang bagay sa nanggagaling sa puso? Halimbawa, yung painting ni Da Vinci, ibig sabihin, ginawa na may puso. Ibig sabihin ganito, kapag tayo naglingkod ng tapat at totoo, yung mga bagay na nararapat na para sa iyo, okay, na inihanda ng Panginoon, ay sobrang ganda. Ibig sabihin, incomparable. Yung mga hinahanap natin dito sa lupa, hindi mo pwedeng ikumpara sa ipapakita at ibibigay ng Diyos. Kaya nga sa paglilingkod, dapat may katapatan eh. Amen? Ayun no? Ay hindi tumanggap ng, ano sabi dyan? Pangako. Kasi sabi ng verse 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos. Ganda, no? Hindi sila tumanggap ng pangako dito sa lupa. Hindi sila yumaman, hindi sila sumikat, pero nanampalataya sila sa Panginoon. Okay lang yan. Kasi sabi dito, may mas magandang plano ang Diyos, kanino daw? Para sa atin. Take note, sino ka para pagbigyan ng plano ng Panginoon? Pero and yet, ang sabi dyan, you live for God, you experience destitute or being destitute, may plano ang Diyos sa iyo. Bakit? Meron siyang inihanda. Upang sila ay maging ganap, malibang kasama tayo. Ibig sabihin, kapag ang lahat ng ito ay natapos na, ang lahat ng Kristiyano na nabuhay para sa Panginoon magsasama-sama, and God will give everyone, bibigyan niya ang bawat isa, yung karapat-dapat nakaloob para sa Kanya. In fact, ito yung maganda rito eh. Kahit pagpunta mo ng langit, wala kang matanggap na kahit na ano. Yung pumasok ka lang sa pintuan ng langit, malaking pagpapala na yun. Kahit wala ka ng mansyon, kahit wala ka ng corona, sabihin na natin, yung pumunta ka na ng langit, malaking bagay na yun. Eh lalo na pag naglingkod tayo sa Panginoon, amen? Alright, so mahaba ng introduction ko. So ano yung gusto natin makita dito? Kasi nga sabi ko nga, we need to have a godly reminder in times of difficult walk. Now, pasok tayo. So ang storya na to, let's go back in Exodus. Okay, Exodus chapter 1. Okay. So in Exodus chapter 1, it's the family of Jacob, it is the Israelites. Okay? Naka-experience po sila dito ng iba't ibang bagay. Right? Kinakailangan nila itong paghandaan
Sapagkat, tandaan nyo ha, sino tumawag sa kanila? Ang Diyos. Amen? What they have, and technically, kinakailangan nila pag-isipan lagi, it is the promise of God. Pero kahit na, alam yon, sa tao, nakakalimot yan, kailanman ng Diyos, hindi siya nakakalimot. Amen? So, the situation is a plan of action of God in motion. Bagaman, alam mo yan, sa sobrang tagal ng panahon, take note, sabi ng verse 8, Now therefore arose a new king over Egypt, which knew not Joseph. Alright? Ayan. Lumipas ang panahon na nagkaroon ng Ehipto ng hari, which is the Pharaoh, hindi nakikilala kay Jose. Now, you have to understand kung bakit ito nangyari. Right? Ano nga uli nangyari? So si Joseph inilagay ng Diyos sa Egypt as the governor, as second in command, as the leader of Egyptian people. In short, parang lumalabas, malaki ang utang na loob ng Egypt, kanino? Kay Joseph. Tama? Pero ang buhay ni Jose, hindi niya pinapakita dito as if na para bang, may kilala ako, ganito. Kasi nga, ang buhay niya, wala siya ibang ginawa, kundi lumapit sa Diyos. Kaya di nakapagtataka, ang sino mang malapit sa Diyos, hindi mo kinakailangan ang sumipsep para magkaroon ng promotion. Bakit? Ang gagawin mo lang, lumapit ka sa Diyos. In fact, lumalapit ka sa Diyos, not just for the promotion of your work, but rather, lumalapit ka sa Diyos, it's because of the need of your relationship to Him. Sana ganun tayo sa Panginoon, ano? Kaya nga, hindi dapat natin binibitawan yan. But anyhow, lumipas yung panahon na namatay si Joseph, at anong sabi dyan? There rose up a new king over Egypt. Now, paano na ang bansang ito na may utang kay Joseph, nakakalimutan or hindi kinilala si Joseph? So the answer, magugulat po kayo. Meron kasi silang tinatawag na high cost. High cost or high cost. It is a terminology in which, ang ibig sabihin is a foreign king. Okay? It's a foreign king. Ibig sabihin, though they're not Egyptian per se, pero dahil nasakop sila at nasa bansang Egypt sila, nagkaroon sila ng new pharaoh. Okay? Meron pang theory dito. Okay? Yung word na new not. So yung word na new not dyan, ang ibig sabihin, hindi kinilala si Joseph. Either way, ganito lamang gusto mangyari dito sa talatang ito. There are times, okay, sa buhay natin, that everything will be forgotten. Amen? So every situation, tatandaan nyo ito everything will be forgotten. Gumawa ka na mabuti sa ibang tao, isa, dalawa, kahit sa gusto, makakalimutan yan. Ano pa? Everything will change. In fact, everything will change in an instant. Ganun nangyari sa ano na to sa storya na to. Alright? So you have to understand, again, sino nga yung bida rito? Which is the Israelites. Of course, bida ang Diyos. Pero dahil, alam mo, naka-highlight dito, yung plano ng Panginoon ng Diyos in motion. Kasi kung babasahin nyo from verse 8 hanggang verse 14, para bang walang ginagawa ang Diyos But in fact, hindi. May ginagawa ang Panginoon. In fact, they are following what God has promised sa pamilyang ito. Take note hindi pa sila bansa. Pero bagaman hindi pa sila bansa, may plano na ang Panginoon. Ngayon, sa buhay po natin, tatandaan po ninyo pagpasok po natin ng 2026. Right? In preparation for our new year, ika nga, okay, we're not talking about New Year's resolution, kasi kinakailangan maging maayos muna yung attitude natin and our relationship to God. So tatandaan ninyo, ang lahat ng bagay makakalimutan, pero ang Diyos kailanman di nakakalimot. Hindi yung nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Ano pa? Ang Diyos kailanman hindi nagbabago. Everything will change, and it will change in an instant. Diba? Kaya nga, nakaranas sila ng sobrang hirap. I don't know to you, kasi anong sabi po dyan? Tingnan natin atras tayo. Verse 7. And the children of Israel
Okay? And the children of Israel were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. Alam niyo bakit? Pangako ng Panginoon. Ang tawag dyan, Abrahamic Covenant. Na remember, atrasan tayo for us to have context. Kasi nga, sabi ko nga, as if parang walang galaw yung kamay ng Panginoon. Hindi ho. The plan of God was in motion. Ano yung plano kay Abraham? Sige nga, alalahanin natin. So, tinanong ni Abraham, tinanong ng Diyos kay Abraham, anong gusto niya? So, wala siyang ibang gusto. So, gusto niya lang, alam mo yun, magkaroon siya ng lahi. So, sabi niya, sabi ni Abraham sa Panginoon, na yung magiging anak niya, o yung magiging tagapagmana niya, ay sino? Sino? Kung naalala niyo. Okay, si Lot. Hindi. Meron pang isa. Si Eleazar. Okay, si Eleazar. Hindi pa si Lot kasi nagkahiwalay na yata sila nun eh. But anyhow, so sabi ng Diyos sa kanya, hindi, sapagkat yung magiging tagapagmana mo ay manggagaling mismo sa iyo. Tingnan nga natin, para hindi tayo, tingnan natin. Alright? Genesis chapter 15. Okay? Genesis chapter 15 verse 1. Okay, tingnan natin ha. Gusto ko makita ito kasi gusto ko makita yung context. Kasi kapag sa buhay ninyo, tila walang galaw ang Diyos, babalik lang kayo sa pangako ng Panginoon para hindi ho kayo mawala. Okay? After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision. Take note, sa bawat paglakad po natin, lagi ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang dapat natin panghawakan. Sabi diyan, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Context ulit, ba't sinabi ng Lord? Naalala nyo, nagkahiwalay sila ni Lot? Or parang si Lot nakuha ng kalaban? So, ginawa ni Abraham, inandahan niya yung kanyang household. Di pa sila nation, ha? Inatake nila yung kalaban. Eh, may kalaban din sila. Right? So, anong nangyari? Nung natalo ni Abraham yan, sinabi nung kapartido niya na kalaban din ang kalaban nila, na sabi niya, sige, kunin mo na yung gusto mo, tapos yung natitira sa amin. Sabi ni Abraham, hindi. Okay, baka mamaya sabihin niyo, pinagpala ako ng Diyos ninyo, alam mo yun, kaya ako naging mayaman, o kaya ako naging mighty. Wala ako ibang kukunin, ang kukunin ko lang si Lot. Okay? Ngayon, nakita yun ng Diyos. Okay, na wala siyang kinuwang kahit ano paman. Okay? Ito na rin yata yung tapos na nakipag-usap siya kay Melchizedek. But by the way, sabi dyan, I am thy shield. So, indicating na ang Diyos ang kanyang protector. Alam mo minsan, kahit na wala kang ano paman, may Diyos ka lang, sapat na eh. Kasi you are protected, you are blessed, you are guided. You are protected, you are blessed, you are being provided, alam mo yun? And you are guided. Provided and guided ka na at the same time. Kaya kung meron mang bagay na gagawin mo mananampalataya, lumapit ka sa Diyos. Amen. Kalalayo. Tuloy. And thy exceeding great reward. Verse 2. Okay? And Abraham, Lord God, ang sabi dyan, what will thou give me? Ano ibibigay mo sa akin? Tama nga naman. Alam niyo bakit? Kasi, mayamang-mayaman na si Abraham. In terms of material blessing, sagad-sagaran na yung pagpapala. Ngayon sinabi ng Lord, I am your great exceeding reward. So sabi ni Abraham, Lord, ano pa? Kumbaga parang pinagpala mo na ako eh. Yung kayamanan ni Diskaya, wala yun. Yung mga contractor, wala yun. Wala yan. Okay? So ngayon sabi ni Abraham, Lord, what will you give me? Seeing I go childless. Eto na. Sabi niya, kahit naman mapa sa akin ang lahat ng kayamanan, ano naman ngayon? Wala naman akong anak, wala naman akong papamanahan. And the steward of mine house is Eliezer of Damascus. Yun yung servant niya. Pinagkakatiwalaan, right hand. Siya yung magiging tagapagmana. Wala pa si dito, si Ismael dito. Okay? Pero tingnan yung sinabi ng Panginoon. Verse 3. Tuloy natin. And Abraham said, behold, to me thou hast given no seed, and lo, no one born in my house is mine heir. Sabi niya, Lord, masyado na maraming blessing. Okay?
Wala kang tagapagmana. Verse 4. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This, or Eleazar, shall not be thine heir, but he shall come forth out of thine own bowels, shall be thine heir. Yung magiging biological child mo, yung manggagaling sa iyo, ang yung magiging anak. Ang problema, matanda na sila, baog pa tong isa. Alright? So it's impossible. But anyhow, tingnan natin response ni Abram. Verse 5. And he brought him forth abroad. So pinalabas siya. Nasa tent kasi sila eh. Gabi. And he said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Take note pinag-uusapan nila, nagpapakilala ang Panginoon. Ako yung protector mo, and I will bless you. Sabi ngayon ni Abram, parang malabo yan kasi kahit i-bless mo ako, sayang lang din, Lord. Okay? Kasi wala akong tagapagmana. So ngayon, may problema. Tutugunan ng Panginoon ngayon. Every time we have a situation, you should always believe na lagi ang Diyos nandoon at siya yung gagawa ng paraan. Ang dapat mo lang gawin ay manampalataya. Now, ang pangako ng Panginoon, ang pinagawa ng Panginoon, labas ka sa tent mo, Abraham. Okay? Walang aircon labas ka. Tingin ka sa langit, sabi ay gabi. Then, look in the stars, sabi niya gano'n. Okay? Tell the stars if thou be able to number them. In short, sabi niya, kung gaano karaming bituin sa langit, gano'n din magiging anak mo. Take note samantalang kakasabi niya lang, wala ka akong anak. Okay? Tapos, tignan yung response ni Abraham. Tignan natin. Verse 6. And, sabi dyan, in fact, nasa Hebrews chapter 11. And he believed in the Lord, and he counted to him for righteousness. Alam niyo bakit? Kasi sa kabila ng kawalan, nang dahil sa pananampalataya, pinaniwalaan niya ang pangako ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. In short, kinikilala niya ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Ang tindi nito. Right? So, ano po nangyari? Right? So, tuloy natin So, balik tayo. Let's jump in Exodus. So, 1 verse 7. Exodus 1:7. So, yun yung context niyan. And the children of Israel were fruitful. Tama? Amen? Is that the promise of God? Galaw ba ito ng Panginoon? Opo. Ang masaklap kasi kagaya ng marami mananampalataya, they have the very evident blessing of God. Ang tanging failure po natin, we don't acknowledge it. We don't acknowledge it. Naalala yung pinagawa ko po nung na Thanksgiving natin. Ba't di tayo makapagpasalamat? Kasi we are so familiar with so many blessings na nagiging common na lang sa atin. Naalala yung tumanggap ng hearing aid? Naalala niyo yan? Nung nakarinig siya for the first time, biglang umiyak yung bata. Sobrang iyak niya. Kasi for the first time, alam niyo, ganun pala yung may pandinig. Samantalang kayo, na buong buhay yun, alam niyo, may pandinig kayo, hindi natin mapasalamatan sa Diyos. Nagigets niyo? And increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them. So in short, kapag tayo ay nasa Panginoon, anumang sitwasyon ang dumating, panibagong taon man ang lumipas, kinakailangan nating alalahanin kung sino at ano ang magagawa ng ating Diyos. Ulitin ko, naging failure to ng Israel at wag nawa ng church. In Judges chapter 2, kung bakit nila nakalimutan kung sino at ano yung magagawa ng Diyos nila, kasi nga they have failed to recognize God and to acknowledge what He did sa bansang Israel. So, again, everything will be forgotten. Everything has an end, okay? Kasi dito parang, alam mo yan, nagsisimula pa lang sila na maging nation, pero parang patapos na. Tama ba? Kasi kung mababasa nyo dyan, yung oppression, yung persecution ng Pharaoh sa kanila, sobrang tindi. Kasi kung mababasa nyo pa doon sa may huliang verses ng chapter 1,
Tandaan nyo, ano yung nangyari para mapatigil yung pagdami nila? Siguro parang koneho itong mga to. Pag nanganak, talagang sobrang dami. Pag wala man tayong koneho, ano bang pinakamaganda illustration? Parang pugo. Nag-alaga kami ng pugo. Pag ang pugo, pag nangitlog yan, grabe, sobrang dami. Right? Siguro parang ganitong mga to. Siguro parang madaanan lang ng hangin, lahat nabubuntis na. Okay, ganun sila katindi. Para silang mga taga San Pablo, sobrang dami. Alright? So, tuloy po natin. Not only that, okay, hindi lamang yan, lahat ng bagay na malilimutan, lahat ng bagay nagbabago, at lahat ng bagay ay merong katapusan. Alright? Everything will end. Okay? So, sa buhay mo bilang isang mananampalataya, you have to understand, okay? Sino kailangan natin? Ang Diyos lang. So, what are the reminders na kinakailangan po natin gawin? Tatlong bagay. At di tayo papakatagal. So, number 1, right? As a follower of God, every situation is not for our convenience, but for our obedience. As a follower of God, bilang tagasunod ng Diyos, ang bawat sitwasyon, it is not for our convenience, but for our obedience. What if isa kayo sa nabuhay during that time? Alright? Kasi naisip natin kapag naglilingkod sa Diyos, puro pagpapala. Take note. Alam niyo po ba kung ilang taon ang lumipas? Okay? Mula nung nasa Egypt sila hanggang kay Moses, it is 400 years. Ilang generation yon? Kung ang bawat generation, ika-calculate natin ng 70 years, okay, nasa around 6 generations. Pero sabi kasi ng professor ko, si Dr. Mildred, ang generation daw ay 40 years. Kasi ang katwiran niya, life begins at 40, sabi niya gano'n. But anyhow, di ko naman contest, if that is true, kung 400 years, that will be 10 generations. Tama po ba? So, the point is this. What if nandoon ka sa 3rd generation? Under sila ng captivity. Under po sila ng slavery na tinatawag. Alright? So, the blessing of God o yung pagpapala ng Diyos, nandoon pa rin, kahit na tila, alam mo yun, at first, hindi yung pagpapala ng Diyos eh. Diba? So, dito makikita po natin yan. Again, pag sinabing paglilingkod natin sa Diyos, it is not for your convenience. It is for your obedience, pagsunod. Kasi lahat ng bagay mawawala eh. Alam yan, bahay, sasakyan, kasikatan, kapangyarihan, mawawala lahat ng ito. In fact, if our goal is to please God, hold on to your horses. Magunos dili ka. Makakaranas ka ng samot-saring experience na mararanasan mo yan for you to be able to understand who God is. Kasi kung magiging self-sufficient ka lang sa buhay mo, hindi mo makikilala ang Panginoon. Lalaki lang ang ulo mo. Lalaki lang ulo mo. So, ano gagawin natin? You have to obey and to trust God. Amen? Bakit ba magkasama lagi yun? In fact, kinakanta natin, trust and obey. Bakit ba magkasama yon? Kasi hindi ka naman susunod sa Panginoon kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Actually, the word trust, dalawa lang ang pwede nating panghawakan kung bakit ginagawa, yung nagtitiwala. Magtitiwala ka sa taong kilala mo. Tama? Tama ba? Kapag di mo kilala, hindi ka magtitiwala. Uy, tama ba? Pangalawa, magtitiwala ka base sa kakayanan. Tama? Halimbawa, merong pulubi, lumapit sa'yo, tinanong, Brad, mukhang malungkot ka. Sinabi mo, lakas akong pera eh. Alright? Tapos sinabi ng pulubi, huwag kang mag-alala. May pera ako. Maniniwala kayo? Gagawin, maglalabas ka ng piso, ito yung piso, maghanap ka na kausap mo. Kasi, bakit? Alam mo na wala siyang kakayanan. Although, your basis siguro, yung panlabas kasi mukhang pulubi, di ba? Pero alam niyo, pagtitiwala, higit pa ron. Alam niyo ba yan? Naniniwala kayo doon? Ulitin ko pag sinabi pagtitiwala, that's on the basis of how you know the person and the ability of the person. In short, it is the identity and the ability of the person. Kaya ka magtitiwala. Pero ang pagtitiwala ay higit pa ron. Ginagawa natin to araw-araw.
O limbawa, pag sasakay ka ng jeep, tinatanong mo sa driver, Manong, sigurado akong biyasa ka mag-drive. May nakagawa na ba nun? Walang gagawa nun. Bakit? Pabababain ka. Pwede ba mag-less ka dyan? Pero, sasakay ka pa rin, magbibigay ka ng bayad at maghihintay ka na makakarating ka sa patutunguhan mo. Tama? Huwag na tayo lumayo. Sa mga upuan nyo na lang. Hindi naman tao yan. Bagay lang yan. Hindi pa naman nasubukan kung kakayanin yung bigat mo. Pero anong ginawa mo? Umupo ka kagad. Ang tawag doon, tiwala. Kung ang pagtitiwala ay nagagawa natin sa tao at sa bagay, ba't di natin maibigay ng lubusan sa Diyos? Di ba? I mean, if we wanted, alam mo yun, if we wanted kung gusto natin itong 2026 na ito ay mas lalong, mas mapabuti, ba't di natin pagkatiwala sa Panginoon? Sa paanong paraan? Maraming aspeto ng buhay po natin. Siguro, sabi ko kanina, you are facing 2026 with worrying or anxiousness. Tiwala ka sa Panginoon. Paano pagtitiwala ito? Kasi minsan, alam mo yan, pinagpipray natin yung ating mga mahal sa buhay, na makakilala sa Panginoon. Pagkatiwala mo sa Panginoon, pwede. Kasi, iba yung pamamaraan ng Panginoon. Nakikinig mo ba kayo? Iba yung pamamaraan ng Panginoon sa pamamaraan natin. I always love that idea. The ways of God is different from the ways of men. You have seen that in the Old Testament. Saka makakita, ang gagamitin ng Panginoon para mapakain ng kanyang propeta, isang babaeng balo na sobrang hirap. Saan ka makakakita, papupuntahin ng Panginoon ang isang hukbo na walang dalang anumang armas. Okay? Walang dalang anumang weapon. Anong dala nila? Musical instrument. And yet, nanalo pa rin sila. The ways of God is different from our ways. Napakalayo. Kaya sabi ko kanina, kung sa mga bagay at sa tao nagtitiwala tayo, ba't di natin magawa sa Diyos? So, as a follower of God, every situation is not for our convenience, but for our obedience. Sumunod tayo sa Panginoon. Pangalawa. Okay? Pangalawa. As a follower of God, do not make your exhaustion as an execution. Do not make your exhaustion, pagod, sabihin na natin, if you will, kasi nga ang purpose ko lang dito, is alliteration, so meaning para matandaan nyo lang. Okay? So, wag mong gamitin ang pagod mo, parang that's the end of it. Lahat naman napapagod eh. Ano dapat mong gawin? Magpahinga ka. Pag sinabing pahinga, ang kapahingahan natin ay sino? Ang Panginoon po lamang. Tatandaan nyo ang nagpapahinga, yung may ginagawa. Huwag mong sabihing napapagod ka, pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng pahinga. Kailangan mo palo. Nakikinig mo ba kayo? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kinakailangan may pagtatrabaho. Natural, sa trabaho, napapagod. Amen? Kahit ministry pa yan. Sinasabi lang natin, para bang there's a fulfillment in the ministry because we're doing that to God, but in reality, nakakapagod ito. Pero kahit na nakakapagod, meron tayong kapahingahan, at ang kapahingahan natin, si Kristo. Kristo. So, huwag niyo idahilan na napapagod kayo. Sapagkat parte na ng buhay ng tao ang pagtatrabaho. So, pag ikay nagtatrabaho, natural, mapapagod ka. Amen? Sa mga young people, okay, na nagre-reklamo na nakakapagod ng trabaho, makita ng trabaho hindi nakakapagod. Yung nga matulog, nakakapagod eh. Yung nga kumain, nakakapagod eh. Tama? In fact, the command of God in 1 Thessalonians, huwag papakainin ng tamad, huwag tutularan ng tamad, huwag sasamahan ng tamad. Amen? So, again, when we wanted to face 2026 with hope, may pag-asa, so tandaan niyo po yan. So, huwag yung gagawin ang yung pagod bilang execution. Kumbaga, that's the end of it. No, it's not.
Okay? Anong gagawin natin? Magpahinga. Amen? Kasi minsan yung iba sa inyo, wala pa mang ginagawa, mapagal na lang. Ibig sabihin, ang daming alibay sa buhay. Kapatid, ang gagawin ng kaaway kasi, papaisip niya sa iyo, konti ring trabaho, pero malaking benefit. Hindi ganun. Okay? Parang mga scam ngayon, nangangako ng malaking pera na wala kang gagawin. Sino yung mga na-scam dito? Pa-scam kayo uli, ha? Pa-scam kayo uli. Wala akong ganon. If something, sabi nga dyan, malaki siya and yet konti lang, nako, that is too good to be true. That is not true. Okay? Too good to be true. That is not true. Kahit sa spiritual nga eh. Walang shortcut sa paglago spiritual. Tsatsagain mo yan. Yung prayer mo, tsatsagain mo yan. Mga kapatid, magising ho kayo. We are in a battle. Pagising mo ng umaga, yung kamay mo parang aabutin na yung cellphone. Pray muna. Sino yung nag-fail kanina? Pagising mo, cellphone agad. Mag-chat. It's a battle. So do not make your exhaustion as an execution. It's not the end of it. Number 3 and last. As a follower of God, our preparation has a destination. Our preparation has a what? Destination. Lagi, yung ating paghahanda, may patutunguhan yan. Dahil Kristiyano ka na, ang bawat galaw natin may patutunguhan. Hindi ka nang tinawag ng Panginoon sa kawalan. So if God is preparing us for a destination, you have to prepare. Tingnan nyo to. Sa Israel, nung tinawag sila ng Panginoon, dadalhin sila sa isang lugar. Saan yun? Land of Promise. Ikaw, mananampalataya, nung tinawag ka ng Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa isang destination. Ano yun? Saan yun? Kasama niya. Although sa langit yan, again, hindi tayo pupunta ng langit for the sake lang ng langit. Pupunta tayo ng langit kasi nandoon yung nagligtas sa atin. Amen? So, ano gagawin mo ngayon? You have to prepare. Kinakailangan ho natin maghanda. And that is the most difficult part, yung preparation. Kasi nga, in preparation, you need to have discipline. Alam mo yan? You need to refine somehow your character kasi pupunta ka ng langit, dapat ugaling makalangit. Amen? Makalangit na ba ugali natin? Nawa. Although we're not perfect, but at least we need to prepare. Kasi ayun yung pangako ng Panginoon, no? Huwag kayong mabalisa. Eksakto. Alright? Hello? Kasi kanina, sabi ko nga, many of the people, di ba, they're preparing for 2026 with anxiety. Maraming alalahanin. Ang pangako ng Panginoon nga, because we have a destination, we need to prepare. Kasi nga, sabi dyan, huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, live your life in faith to God. Sabi sa Hebrews kanina, for without faith, it is impossible to please Him. So, ang sabi dyan, sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ako doon, ipaghanda kayo ng matitirhan. At kapag naipaganda kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako naroroon. In short, ganito sabi ng Lord, kung saan ako, dun kayo. That's a great promise. And it is the same promise habang nandito tayo sa lupa. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Sino ba madalas nang iiwan? Di naman ng Diyos eh. Tayo nang iiwan. Amen. Kaya mga kapatid, it's about time. Ano pa ba yung mga bagay na hindi natin na isusuko sa Panginoon? This coming 2026, again, it's a preparation. Isang paghahanda na kung saan pwede itong maging napakagandang pagsalubong sa ating Panginoon. Ano yung sabihin ng pastor? Magra-rapture na ba? Maybe. Naniniwala ho ba kayo malapit na mag-rapture? Dapat amen. Kasi we believe in the doctrine of imminency.
mas malapit nang dumating ang Panginoon ngayon kaysa kahapon. Tama? Logical yun eh. Diba? Mas malapit nang dumating ang Panginoon. So sa bawat paghahanda po natin, paglingkod po natin na may katapatan, kasigasigan, ang ating buhay pananampalataya para mas mapasaya natin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy na pag-iingat at patnubay po sa amin. Dalangin po namin, Ama, na patuloy po kami samahan. Father, as we give our worship, tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Na sa aming pong paghahanda ay lagi po namin kayong maisip. Lord, it is not for our convenience, but it is for our obedience. Matuto po nawa kami sumunod. Hindi po kami makakasunod, Panginoon, kung hindi po kami nakikinig. Help us, Lord, to become more attentive, to listen, Lord, sa mga bagay na ituturo niyo po sa amin. Hiningi ko rin po, Panginoon Diyos, kung nakakaranas po kami ng exhaustion, hindi pa po ito yung katapusan. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kami lumapit sa inyo every time that we feel that we're so tired, oh God. Lord, hinihingi ko po, Panginoon, na wala po kami ba maging kapahingahan kundi ikaw lang. Hindi po namin ito makukuha sa gadget, hindi namin ito makukuha sa mga party, or even sa isang bakasyon, Panginoon. Ang kapahingahan ay matatagpuan namin sa iyo. Saan man kami naroroon, ano man ang sitwasyon na meron kami. And finally, oh God, help us to prepare. Lord, we always fail sa aming preparation. Salamat sa laging paalala na meron kaming kahantungan. Meron kami patutunguhan sapagkat mula nung nakakilala kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming paglakad. Kaya tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng talino upang makinig po kami sa panuntunan at paggabay na ibibigay niyo po sa amin. Salamat po ng marami, Ama. Hinihingi ko po na minsan pa, pangalan mo lamang maitaas. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po and good morning sa ating po lahat. Amen po. Ayan, maraming salamat po sa salita po ng ating Panginoon. And maraming salamat din po sa ating pastor na ginagamit po ng Panginoon